Taong 1954, sa paanan ng kabundukan ng Siquijor ay may isang baryo na tila nalilimutan ng panahon. Sa lugar na ito ay mas pinaniniwalaan ang orasyon kaysa medisina at ang bulong kaysa siyensya. Dito ako nakatira, isang batang ulila na at albularyong tagapagmana ng sinaunang anting-anting, at naniniwala ako sa kasabihan. Sa dilim ng gabi ay doon lumilitaw ang tunay na anyo ng puso. Dahil sa kwentong ibabahagi ko ay magsisimula ang istorya ng pagkakaibigan, pagtataksil at kababalaghan. Hayaan ninyong ibahagi ko ang aking karanasan. Ako si Lira at sisimulan ko na ang aking istorya. Inay, Itay, kaarawan ko po ngayon. 18 na po ako. Dalaga na raw sabi ng mga kapitbahay. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, parang kahapon lang nang iniwan niyo ko. Alam niyo po ba, ako na ang tinatawag na albularya. May mga bata akong ginamot na nilagnat ng 3 araw at may sanggol na hindi matahimik sa gabi. Pinagdasal ko, nilagyan ng langis ang noo at gumaling. Naalala ko po yung bilin niyo, Inay. Nasundin ang puso ko at gamitin ang kaalaman ko para sa kabutihan. Sinusunod ko po yun, kahit mahirap, kahit mag-isa. Minsan po, pakiramdam ko may kasama ako. Parang may kamay na humahawak sa balikat ko habang nag-oorasyon. Alam ko na kayo yon. Alam ko hindi niyo ako iiwan, Itay. Naaalala niyo po ba yung anting-anting na iniwan niyo sa akin? Lagi ko po tong suot. Sabi niyo hindi ako pababayaan ng liwanag habang dala ko to. Totoo nga po. Dahil kahit ilang beses na akong nilapitan ng kadiliman, hindi yun nanatili. Ngayong 18 na po ako. Pangako ko po, hindi ako titigil hanggat hindi ko lubos na natututunan lahat ng dapat matutunan. Gusto ko pong mas mapalalim pa ang kaalaman ko. Pupunta ako sa Matanglawin sa matandang babaylan. Baka doon ko po makilala ang tunay kong kapalaran. Salamat po, Inay. Salamat po, Itay. Dala ko po kayo sa bawat dasal, sa bawat haplos, at sa bawat lunas. At hindi ako matatakot. Hindi kailanman. Biglang dumilim ang langit habang nakaluhod pa ako sa harap ng puntod ni na Inay at Itay. Ilang sandali lang ay bumuhos ang malakas na ulan. Tumayo ako agad. Hawak-hawak ang basket ko ng halamang gamot. Pasensya na po, Inay, Itay. Babalik na lang ako bukas. Bulong ko habang tumatakbo palayo. At habang binabaybay ko ang makitid na daan pauwi, ay lalo pang lumakas ang ulan. Nagiging putik na ang lupa at dumudulas ang bawat hakbang ko. Hindi ko na malayang nalilihis na pala ako ng daan. Puro kakahuyan na ang paligid. Sumisigaw ako, pero walang sumasagot. Maya-maya ay nadulas ako sa isang basang ugat at tuloy-tuloy akong nahulog. Sigaw ko habang lumulutang sa hangin at walang mahawakan. Pagbagsak ko ay bigla na lang akong nakaramdam ng sakit sa likod. Tumama ang ulo ko sa bato. Pagdilat ko ay puro dilim. Tahimik. Wala akong marinig. Wala akong maramdaman. At unti-unti, dumilim ang lahat. Hoy! Hoy! Hoy, gising na! O dakilang dalagang nalaglag! Huwag mong sabihin gusto mong manatiling gulay dito habang buhay. Ha? Nasaan ako? Sino ka? Aba, salamat naman at gising ka na. Akala ko'y ginusto mo maging palaka. 1 pulgada pa sa kaliwa. Baka nabasag na yung makinis mong noo. Sino ka? Bakit ako nandito? Anong lugar to?
Ako si Tibon, ang pinakagwapo, pinakamakisig, at pinakamatalinong nilalang sa mundo na hindi mo pa nalalaman. At narito ka sa lungga ko. Palasyo ko. Duwende ka ba? Duwende? Aba, parang mababa yata ang tingin mo sa akin. Hindi lang basta duwende. Isa akong tagapangalaga ng kakahuyan. At kung tutuusin, ay mas matanda pa ako sa punong nyog na kinakaykay mo kanina. Ngayon, ikaw naman. Ikaw si Lira. Paano mo alam ang pangalan ko? Lira, ang anak ni Lucia at Mateo. Albularyang bata pa lamang ay may kakayahang marinig ang mga nilala na hindi nakikita ng karaniwang mata. Tama ba ako? Oo, pero hindi pa ako kailanman nakakausap ng kagaya mo. Paano mo ako nakilala? Aba ay matagal na kitang minamasdan. Simula pa nang tinuruan ka ni Inay Lucia kung paano kumilala ng halamang gamot. Madalas kang magsindi ng insenso tuwing gabi, di ba? Aaminin ko, minsan naliligo ako sa usok niyan. Ang sarap sa pakiramdam. Hindi ka ba masamang nilalang? Masama? Tignan mo nga tong pagmumukha kong pangbinata. Sa tinami-dami ng pwedeng iligtas ay ikaw pa. Kung gusto kitang saktan, di sana tinapon na lang kita sa ilog ng mga ulupong. Pasensya ka na ha. Nabigla lang ako. Hindi ko inakalang may tutulong sa akin. Kasi naman sa bangin ka dumaan. Sino bang dalagang tumatawid sa kagubatan sa gitna ng bagyo at kaarawan pa niya? Hindi ko rin alam. Siguro gusto ko lang sanang makausap ang mga magulang ko. Pero mukhang may ibang plano ang kapalaran. Aba oo. At ang planong yon ay makilala mo ako. At huwag kang mag-alala. Hindi ko sinasayang ang oras ko sa kahit sino. May dahilan kung bakit tayo nagkita, Lira. At may gulo na paparating. Malaking gulo. Anong gulo? Isang dating kaibigan. Isang lalaking isinumpa. At isang inang hindi natutong magmahal. Bakit parang alam mo na ang mga susunod? Kasi Lira, hindi lang ako tagapagtanggol ng kagubatan. Ako rin ang tagapagbantay ng iyong kapalaran. Naguguluhan man ako noon, ay mabilis na napalagay ang loob ko kay Tibon. May kung anong kakaibang init at aliw ang presensya niya, na para bang matagal ko na siyang kilala. Mula nang magising ako sa kanyang kuweba, ay hindi na siya nawala sa tabi ko. Lagi ko na siyang kasakasama sa panggagamot, sa pagtitimpla ng mga halamang gamot at sa pag-orasyon. Pero ako lang ang nakakakita sa kanya. Sa mata ng iba ay nag-iisa ako. Ngunit ang totoo ay may isang maliit, ngunit makulit na kaibigang laging nakaalalay sa akin. Si Tibon, ang lihim kong kakampi sa mundong puno ng hiwaga. Tibon, bakit ba parang mas marami kang alam kesa sa matatandang albularyo sa baryo? May mga orasyon kang binibigkas na ngayon ko lang narinig. Ay aba, dapat lang. 164 na taong pagsasaliksik at pagkukwento mula sa mga diwata, tikbalang, engkanto at pati sa mga aswang. Hindi ba't sayang kung hindi ko maipapasa sa'yo? 164? Ibig mong sabihin, ganun ka nakatagal dito? 100 mahigit tag-ulan, Lira. Sa totoo lang, may panahon na ang mga duwende ay may mga uniforme pa at sumasali sa digmaan ng mga anting-anting. Iba ang daigdig noon. Mas buhay ang himala at mas laganap ang mahika. Ngunit habang tumatagal ay nauubos ang paniniwala. Nauubos ang mga tulad mo. Gusto ko pang matuto, Tibon. Yung mga orasyon na ginamit mo nung tinanggal mo ang lamig sa katawan ni Aling Petra, ituro mo rin yung ginawa mo nung may nakapasok na masamang espiritu kay Iho, yung anak ni Mang Ador. Hindi ko alam yun eh. Ituro mo naman sa akin. Aba, teka lang. Hindi basta-basta yan, Lira. Ang orasyon ay parang apoy na nagbibigay liwanag. Pero kayang sunugin ng kamay ng walang alam. Alam ko.
Pero marunong naman akong sumunod, di ba? At ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na albularyo ay hindi lang manggagamot, kundi tagapagtanggol. Ayan, yan ang gusto ko sa'yo. Marunong kang makinig, pero matapang. Sige, simulan natin sa 3 antas ng orasyon. Una ang pananggalang para sa sarili. Pangalawa ang panggagamot para sa kapwa. At pangatlo, ang pagbukas para sa mga laylayan ng mundo na hindi dapat laging bukas. Pangbukas? Oo, Lira. Yung mga susi sa pagitan ng ating mundo at ng sa kanila. Sa mundo ng mga nilikha sa dilim. Mga daan patungo sa kung saan umiikot ang sumpa, kasunduan at kababalaghan. Hindi yan ginagamit ng basta-basta. Isang maling bigkas ay pwedeng mawala ang kaluluwa mo. Nakakatakot. Pero kailangan kong matutunan. Lalo na kung may mas malalakas na nilalang pa akong kailangang harapin. At darating ang oras na yon, Lira. Kaya sinimulang kitang bantayan. Gaano katagal mo na akong binabantayan? Simula nung isinilang ka. Nakita ko ang liwanag sa iyong aninong sanggol pa lang. Isang gabi, habang binubunot ng nanay mong si Lucia ang damong Maria para gamutin ng isang may ubo, ay napadaan ako sa inyong dampa. Narinig ko ang iyak mo. Mahina pero kakaiba. May himig ang tinig mo, Lira. May sigla ng kalikasan. Bakit hindi ka nagpakita noon pa? Hindi pa panahon. Ang mga tulad ko ay hindi basta-bastang sumusulpot. Kailangan ng pagtawag at ng puso ng bukas. Nang mamatay ang mga magulang mo ay naramdaman kong humina ka. Pero hindi ka nawala. At nang ikay mag-18, ayan, pinatnubayan kitang tuluyan. Sakto pa, nahulog ka pa sa bangin. Literal na pagbagsak. Pero simula rin iyon ng pag-akyat. Napakadrama mo talaga. Pero totoo nga, simula noon, iba na ang takbo ng mundo ko. Parang lahat ng bagay ay may saysay. Pati ang mga panaginip ko, mas buhay. Dahil unti-unti nang bumubukas ang mata mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkikita natin. Ikaw, Lira, ay isinilang para maging tagapagpanatili ng balanse. May mga nilalang na gustong lamunin ang liwanag at may mga kaluluwang tulad mo na nilikha upang magsindi ng apoy. Ngunit bakit ako? Mas marami namang magagaling, mas matanda, mas bihasa. Dahil hindi ang edad o karanasan ng batayan, kundi ang puso. At ang puso mo, Lira, ay hindi natakot magmahal kahit pa sa gitna ng pag-iisa. Tibon, nakita mo rin ba ang sumpa na bumabalot sa batang kabaryo kong si Elias? Oo, Lira. Isang batang minsang busilak. Ngayon ay ginagapangan ng dilim ang kanyang pinanggalingan. Isinumpa ng sariling ina. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili sa kanya ang bahagi ng kabutihan. Gusto ko siyang tulungan. Ayokong hayaang lamunin siya ng sumpa. Kaya nga kita tinuturuan. Ang bawat orasyon na ituro ko ay armas para sa laban na paparating. Ngunit tandaan mo, Lira, hindi lahat ng naliligaw ay gustong iligtas at hindi lahat ng nilalamon ng dilim ay handang tumalikod dito. Kung ganon, susubukan ko pa rin hanggat kaya ko. Ayan ka na naman. Yan ang dahilan kung bakit kahit ang isang duwending tulad ko ay pinili kang bantayan. Salamat, Tibon. Hindi man kita madala sa harap ng iba, pero ikaw ang kasama kong tunay. At hindi lang ako. Kapag ikaw ay tuluyang tumawid sa landas ng karunungan, ay marami pang ibang nilalang ang tatayo sa likod mo. Basta nariyan ka, handa akong matuto ng higit pa. Tera, ituro ko na sa'yo ang orasyon ng apoy. Pero ingat lang at baka mamaya ay mapaso mo lang ang palayok ni Aling Belen. Tapos, pag pinagalitan ka, ako na naman ang pagbibintangan. Huwag kang mag-alala, ako ang sasalo ng sermon. Pero ituro mo na, ngayon na. O siya, handa ka na ba sa apoy ng lihim? Handang-handa. At kasama ko ang pinakabibo at pinakapilyong duwende sa buong Siquijor. Aba, pero aaminin ko tama ka riyan.
Tara na nga at bago pa tayo abutan ng buwan, ay may kababalaghang kailangang isulat sa iyong puso. At itinuro nga sa akin ni Tibon ang lahat ng dapat kong matutunan. Mula sa mga sinaunang orasyon hanggang sa mga lihim ng kalikasan na hindi basta-basta nakikita. Hindi siya nagsawa na ulit-ulitin ang mga dasal. Ipaliwanag ang kaguluhan sa bawat simbolo at itama ang aking pagbigkas. Sa bawat pagdapo ng gabi, ay kasama ko siyang nagpapalakas ng loob at pananampalataya. Hanggang isang gabi, habang tahimik ang paligid at tila ang buwan ay nagmamasid mula sa itaas, ay dumating ang pagsubok. Isang nilalang na matagal nang naiwan sa dilim ang biglang sumubok sa lahat ng aking natutunan. Sa loob ng kubo ko ay may biglang dumagungdong sa bubong. Narinig kong may mabigat na yapak at tila gumagapang. Sino ka? Anong kailangan mo sa bahay ko? Ako lang naman si Lagrina. At ikaw pala si Lira, ang albularyang alaga ng duwende. Matagal na kitang pinagmamasdan. Magaling ka raw. Subukan nga natin kung totoo. Lumayas ka! Hindi ka dapat naririto! Hindi mo alam ang pinapasok mong laban. Bakit? May laban ba kung alam mong matatalo ka? Sa ngalan ng liwanag at lakas ng mga ninuno, ako'y humihiling ng pananggalang. Ang sinumpang bibig ko pa rin pala. Pero kulang, bata. Kulang! Biglang sumiklab ang itim na usok sa palibot. Kumalat ang amoy ng bulok na laman. Naglaho ang liwanag ng gasera. Isang sigaw ang binitawan ko. Hindi ako papayag! Baliwala ang kapangyarihan ko kay Lagrina dahil tila hindi siya tinatablan. At sa isang pagsugod lamang niya, sa hindi maintindihang dahilan, ay nanghina ako at parang nauubos ang lahat ng lakas sa aking katawan. Bumagsak ako sa lupa, nanginginig habang unti-unting lumalabo ang aking paningin. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay isang bulong ang dumampi sa aking diwa. Si Tibon. Lira, papasukin mo ako. Pahihiramin kita ng aking lakas. Wala na akong ibang mahawakang pag-asa kundi si Tibon. At sa isang iglap ay parang may umakyat na apoy sa aking laman. Nararamdaman kong gumagalaw ako. Malakas ako. Ngunit hindi ako ang gumagabay. Katawan ko ito, ngunit si Tibon ang may hawak ng laman at lakas ko. Pero saksi ko ang lahat. Nakikita ko ang diwa ko, ang lahat ng nangyayari, kahit si Tibon ang lumalaban para sa akin. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga kagaya ko, Tibon. Wala ka na sa mundo ng mga diwata. Isa ka na lamang alamat. Alamat na may kakayahang durugin ng kagaya mong halimaw. Huwag mong subukang lapastanganin ang katawang ito. Katawan ng isang batang albularya? Mahina! Bakit mo piniling itaya ang sarili mo sa isang katawan ng tao? Dahil ang pusong dalisay, kahit sa pinakamarupok na anyo, ay mas makapangyarihan kaysa sa sino mang isinumpa. Subukan mo kung sugatan, Tibon. Tignan natin kung hanggang saan ang iyong yabang. Sa ngalan ng liwanag ng bathala, sa mga anito ng kalikasan, at sa dugong hindi yumuko kailanman, lumayas ka sa lupaing ito, Lagrina. Ayoko sa sermon. Lasapin mo ang bangis ng aking lahi. Sige, ipunin mo ang dilim, Lagrina. Mas madaling tamaan ng pusod ng gabi kapag ito'y masyadong makapal. Salbahing duwende! Tikman mo ang apoy ng aking galit. Ang apoy mo'y malamig kumpara sa galit ng mga diwata.
May tunog ng malakas na pagsabog. Nag-uumpugan ang mga aninong may dalang kasamaan at liwanag mula sa katawan ko. Ano itong liwanag? Sumasakit ang balat ko! Iyan ang liwanag ng paniniwala at ng lakas na hindi mo kailanman maiintindihan. Dahil ang sa inyo'y puro takot, galit at kasinungalingan. Hindi ako natatalo! Hindi gayon! Uulitin ko, Lagrina. Lumayas ka o tuluyang mapaparam ang iyong kaluluwa. Mga dasal mong lumang-luma na. Hindi yun epektibo sa panahong ito. Pero ito'y totoo. Kahit anong bago, ang katotohanan ay hindi naluluma. Hindi pa tapos to, Tibon. Bakit, Lagrina? May lakas ka pa bang lumaban? May sumpa pa akong maiiwan. Sa pagbagsak ng unang dugo ng aking anak, ay muling mabubuhay ang aking galit. Sumpa mong iyon ay itatali ko sa langit at lupa. Hindi ako papayag na masaktan si Lira. Isang araw ay mawawala ka rin sa katawang yan. At pag alis mo, ay babalik ako. Kung babalik ka ay babalik din ako. At kahit paulitin natin ang laban sa daang taon, ay isa lang ang kahihinatnan mo. Hindi mo na ako matatakot. Hindi mo na ako mapipigilan. Sa ngalan ng pagkakaisa ng katawan at espiritu, luhod! May matinding pagyanig. Napaluhod si Lagrina, humihiyaw at biglang may liwanag na bumalot sa paligid. Hindi ito maaari! Tahimik, ang gabi muling lilinaw. At ikaw ay maglalaho sa ulap ng iyong sariling kadiliman. Tibon! Tibon! Hindi ito ang wakas ko. Susundan kita. Susundan ko si Lira. Babalikan ko kayong dalawa. Isang matinis na huni ng hangin ang umalingaw-ngaw. Nawala si Lagrina at biglang katahimikan. At yan ay para sa lahat ng buhay na nilapastanganan ninyo. Maya-maya pa ay narinig kong bumulong sa diwa ko si Tibon. Lira, tapos na. Balik ka na. Hawak mo na muli ang sarili mo. Salamat. Salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Hindi mo kailangan magpasalamat ng ganyan, Lira. Ang tungkulin ko'y gabayan ka. Hindi iligtas ka sa lahat ng bagay. Ngunit iniligtas mo pa rin ako at hindi ko yun malilimutan. Ikaw ang naging lakas ko nang ako'y nanghihina na. Dahil kailangan mong manatiling buhay. Kailangan mong magpatuloy, lalo na ngayon. Bakit? Tapos na ang laban, hindi ba? Wala na si Lagrina. Natalo na natin siya. Oo, natalo natin siya. Ngunit hindi siya nawasak, Lira. At bago siya tuluyan naglaho, ay ibinuga niya ang huling sumpa, ang kanyang pagbabalik. Magbabalik siya? Paanong? Kailan? Hindi ko alam ang araw. Ngunit sigurado kung darating iyon. Ang sumpay binitiwan na at ang dilim ay nag-ugat na sa paligid. Paano ako maghahanda? Kung sa unang pagsubok halos hindi ko na kinaya, paano ko haharapin ang pagbabalik niya? Una, kailangan mong malaman kung bakit ka nanghina. Doon tayo magsisimula. Oo, yun ang tanong ko simulat sa pool. Bakit? Bakit kahit lahat ng orasyon at gamit ko'y dala, bigla kong nagiging parang walang silbi? Si Lagrina, may kakayahan siyang linlangin ang sarili mong kakayahan. Isa yung sinaunang itim na karunungan na tinatawag na kalinlang. Ang pagsasalamin ng kahinaan sa loob ng iyong lakas. Pagsasalamin ng kahinaan? Oo, Lira. Habang nananalig ka sa taglay mong lakas, ay pinapakita niya sa iyo ang duda. Ginugulo niya ang loob mo at pinapahina ang pananalig mo sa sarili. At kapag bumigay ka, doon siya sumisingit.
Kaya pala, habang naglalaban kami, parang unti-unting nawawala ang tiwala ko sa sarili. Parang narinig ko ang boses ng takot at pagdududa. Ngunit akala ko ako lang yun. Hindi. Iyon ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka mahina, Lyra. Nililinlang ka lang ng takot na hindi iyo. At paano ko yun malalabanan sa susunod? Sa pamamagitan ng kabuuang pananalig. Hindi sa akin. Hindi sa mga anting o orasyon. Kundi sa sarili mong puso. Mas mahirap pala ang labang panloob kesa sa pisikal. Totoo. Ang pinakamatinding digmaan ay sa loob ng puso't isipan. Kung hindi mo mapagtatagumpayan iyon, kahit gaano ka pakalakas sa labas, matatalo't matatalo ka. Tibon, manatili ka pa sana. Turuan mo pa ako. Hindi ko pa alam ang lahat. Hindi ako maaaring palagi sa loob mo. Tapos na ang layunin ko roon. Ang katawan mo ay para sa'yo lamang. Ngunit paano kung bumalik sila Grina at ako'y hindi pa handa? Handa ka, Lyra. Hindi mo lang alam. At kung sakali mang kailanganin mo ko, tawagin mo ko sa pamamagitan ng puso mo, hindi ng bibig mo. Tawagin ka ng puso ko? Ang diwang nagtitiwala ay mas malakas pa sa daang-daang dasal. Kung totoo ang panawagan ay maririnig kita kahit saan. Hindi ko alam kung kakayanin kong harapin ang dilim ng mag-isa. Hindi mo kailangan mag-isa. Marami kang matutulungan pa. At sa bawat isa na maililigtas mo, doon mo matatagpuan ang sarili mong lakas. Ngunit kung hindi na kita makikita, paano ko malalaman kung tama ang ginagawa ko? Makikita mo iyon sa epekto ng iyong gawa. Kung ang isang batay gumaling, kung ang isang inay napangiti at kung ang isang amay muling nakabangon, yun ang tanda na nasa tama kang landas. Napakabigat pala ng pinili kong landas. Hindi ko na to kayang talikuran, di ba? Hindi na. At hindi mo rin gugustuhan talikuran ito, Lyra. Dahil ito ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Kailan ka huling naging bahagi ng mundo ng tao? Matagal na. Panahong ang liwanag ay dilim, ay naglalaban pa sa pisikal na anyo. Ngayon ay puso na nagtatagisan. At ako ngayon ay bahagi ng labang yon? Ikaw ay ang isa sa mga huling tagapag-alaga ng liwanag. Kaya mo ito, masigit pa. Kung sakali mang ako'y manghina muli, kung muling magduda, babalik ka? Babalik ako kung kinakailangan. Ngunit wag mo akong hintayin, Lyra. Lumaban ka at doon mo mararamdaman ang presensya ko. Hinding-hindi ko malilimutan ang lahat ng tinuro mo, Tibon. At hinding-hindi rin kita malilimutan, Lyra. Isa ka sa mga iilan na tunay na nakakita sa akin at tumanggap sa akin ng buong loob. Mahal kita, kaibigan. At ako rin sa iyo, Lyra. Hanggang sa muling pagkikita. Hanggang sa muli. Naghiwalay kami ng landas ni Tibon at wala akong kasiguraduhan kung kailan kami muling magkikita. Tahimik kong tinanggap ang pangungulila, ngunit hindi ako nagpabaya. Nilibang ko ang sarili sa pag-aaral ng mas malalim pang mga orasyon, dasal at lihim ng kalikasan. Araw at gabi, isinasagad ko ang aking lakas sa pagsasanay, sa katawan, diwa at loob. Kailangan kong maging handa sapagkat alam kong darating ang sandali ng pagbabalik ni Grina. At sa gitna ng katahimikan ng baryo Mapanglao ay dumating si Eladio, isang binatang misteryoso, malamlam ang mga mata at may dalang lihim na hindi ko kaagad naarok. Tao po. May tao po ba riyan? Sino yan? Magandang gabi po. Patawad kung abala. Ako po'y may sakit. Sandali lang. Aba, anong nangyari sa kamay mo? Nabali sa pagkakadulas sa bangin. Ako po'y napadaan lang at may nakapagsabing albularya raw po kayo rito. Halika, pumasok ka. Maupo ka muna riyan sa bangkito. Hindi na bago sa akin ang bali. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mapag-abala.
Hindi mo kailangang magpaumanhin. Bukas ang bahay ko para sa nangangailangan ng lunas. Ako nga pala si Lyra. Ako naman po si Eladio. Ako'y bagong salta lamang dito sa baryo Mapanglao. Kalilipat mo lang? Saan ka ba galing? Mula po sa bayan ng Malinaw. Medyo malayo rito, lampas pa sa kabundukan. Sa Bandaron pala. Mabundok at maraming punong kahoy. Bakit ka lumipat dito? May nais kasi akong kalimutan at may nais akong simulang muli. Masalimuot yata ang pinagdaanan mo. Masasabi rin ganon. Hindi madali ang iwan ng nakasanayang tahanan. Pero mas mahirap ang manatili sa lugar na puno ng alaala ng kirot. Ang sakit, kahit saan mo dalhin, sumasama pa rin minsan. Pero mas mabuti nga marahil ang pagbabago. At kayo po, matagal na po ba kayo nang gagamot? Bata pa lamang ako, may kaalaman na akong taglay. Pero ngayon lang ako tuluyang nag-iisa sa gawaing ito. Wala na akong magulang eh. Ikinalulungkot ko ang inyong sinapit. Ngunit sa aking palagay ay ipinagmamalaki nila ang ginagawa mong paglilingkod. Salamat. Ngayon, tignan ko na yung kamay mo. Masakit pa rin kapag ginagalaw. Natural lang, bali ito. Pero hindi naman labis. Kailangan lang ng ayos, tapal at orasyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Opo, Humikit ka. Huwag kang bibitiw sa hinga. 1, 2, huminga ka ng malalim. Ayan. aray! Tapos na. Ang sakit, panandalian lamang. O ngayon itatapal ko na tong dahon ng lukban. May halong langis ng nyug din to. Salamat, Lyra. Hindi ko akalaing may ganito pa palang kaalaman na hindi kailangan ng ospital. Hindi lahat ng sakit ay sa syudad lang nalulunasan. Minsan, ang lunas ay nasa paligid, sa dahon, sa dasal, sa dalangin. Kahanga-hanga ka, Lyra. Kakaiba ka. Isa akong albularyang nagsusumikap lang. Sa totoo lang, minsan nangangapa pa rin. Pero ikaw ang una kong nakita na tila kayang gamutin ang hindi lang sugat, kundi ang takot. May takot ka bang dinadala, Eladio? Siguro, baka hindi lang sa bali ng kamay ko ang tunay kong sugat. Hindi ako mapilit. Pero kung kailan mo naisin, maaari kang magsalita. Maraming salamat. Mahirap magtiwala agad. Pero sa'yo, tila parang hindi ko kailangan magduda. Ang tiwala ko ay hindi hinihingi. Ipinapakita ko lamang na naririto ko. Kailan mo pa huling nakausap ang isang estrangherong tulad ko? Kanina lang yata. Ngayon lang. Matagal na rin akong sanay sa katahimikan. At hindi ka natatakot na mag-isa sa kagubatan? Sanay na ako sa gabi. Sanay na rin ako na hindi lahat ng nilalang ay nakikita ng mata. Parang may ibang ibig kang sabihin. Basta huwag kang gagawa ng masama, ligtas ka rito. Hindi ako nagpunta rito para manakit. Ang bitbit ko'y sugat at hindi lihim. Minsan, ang sugat ay may kaakibat na kwento. May mga kwento ako na hindi pa handang isiwalat. Walang pumipilit sa'yo, pero tandaan mong ang bawat sugat ay mas madaling maghilom kapag hindi isinusuklob sa dilim. Tila mas marami kang alam kaysa sa nakikita. Maraming taon na rin akong nakikinig sa kalikasan. Sila ang nagtuturo sa akin. At ako, Lyra, may maririnig ka ba mula sa akin? Tahimik ang aura mo, ngunit mabigat. Para kang may dalang ulap sa likod. Isang ulap na matagal nang hindi umuulan. Baka kailangan lang ng lugar na pwedeng iyakan. Baka nga, at baka ito na yon. Kung may nais kang ibulalas, huwag kang matakot. Ang kubo kong ito, bagamat maliit, may puwang para sa mga naliligaw. Ako'y hindi naliligaw. Alam ko kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ko sigurado kung ano naghihintay. Anumang naghihintay, mas mabuting harapin ito ng may lakas. At lakas ang isa sa mga bagay
na nagbibigay ng lunas at tiwala. Tila may misteryo ka ring itinatago, Lira. Baka pareho lang tayong may mga hindi pa sinasabi. At kung sakaling ako'y bumalik, maaari ba kitang muling makita? Ang pintuan ko'y bukas sa lahat ng nangangailangan. Ngunit hindi ko pinapangako na madali ang bawat pagtanggap. Hindi ako naghahanap ng madali. Ang hanap ko'y totoo. Kung ganun, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Alagaan mong mabuti ang kamay mo. Babalutin ko ito ng tela. Huwag mong basain ng 2 araw. Salamat muli, Lira. Isang hindi inaasahang gabi, ngunit tila mahalaga. Minsan, ang mga hindi inaasahan, sila ang may dala ng pagbabago. Magpapaalam na ako, Lira. Maraming salamat at magandang gabi. Walang anuman, Elijah. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may puwang sa puso ko na nais muling makita si Elijah. Magaan ang loob ko sa kanya. Pero iba na may parang halong pananabik na hindi ko maintindihan. Sa bawat pagdalaw niya sa aking kubo ay lalo lamang lumalalim ang damdaming yun. Hindi lang siya basta pumupunta para magpagamot o makipagkwentuhan. Palagi siyang may dala. Minsan ay prutas, minsan ay halamang gamot na siya raw mismo ang namulot sa gubat. Hindi man niya sinasabi, ay ramdam kong may dahilan ang kanyang presensya at unti-unti, tila ba ang katahimikan ng aking mundo ay may bagong tinig na sumisingit. Lira? Elijah, nakakagulat ka naman. Halos mahulog ako sa bangkito. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Lira. Hindi ko sinasadya na gulatin ka. Napadaan lang ako at naisipang daanan ka dito. Napadaan? Nang ganitong oras? May kailangan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang makausap ka. Elijah, ilang beses ka nang dumadaan dito. Minsan may dala kang prutas, minsan halamang gamot. Ngayon wala kang dala pero gusto mo lang makausap ako? Oo, Lira. Gusto lang kitang makita at makausap. Elijah, diretsuhin mo nga ako. Ano ba talaga ang pakay mo sa pagpunta mo rito? Lira, sa totoo lang, gusto kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto kita, Lira. Hindi lang bilang albularya o kaibigan. May nararamdaman ako para sa'yo. Elijah, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Pero hindi ko rin naitago ang nararamdaman ko para kay Elijah. Sa mga mata niya, sa mga ngiti niyang palihim, at sa bawat araw na dumadaan siyang tila walang hinihingi, kundi ang aking presensya, ay unti-unting natibag ang pader sa puso kong matagal nang nakatayo. Kaya't sa mismong gabi ng kanyang pag-amin, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong aminin din ang itinatago kong pag-ibig para sa kanya. Wala nang dahilan upang ikubli pa. Sa wakas ay pinili kong buksan ang puso ko at sa kanyang mga mata ay nakita ko rin ang matagal ko nang hinahanap, ang pag-unawa at pagmamahal. At kasabay ng umusbong naming relasyon ay ang mga balitang nangangamatay na ang mga hayop, nawawalang bata at mga buntis na natatagpuang wakwak na ang tiyan. Magandang araw sa'yo, Lira. Elijah, anong ginagawa mo rito? Napadaan lang ako. Nais kitang makita. Pasensya ka na, Elijah. Abala ako sa pagsasanay. Wala muna akong maibibigay na oras para sa iyo ngayon. Naiintindihan ko. Pero tila balisa ka. May problema ba, Lira? May kumakalat na balita sa baryo. May mga nawawala. At may mga hayop na natatagpo ang patay. Nag-aalala ako para sa ating mga kabaryo.
Baka naman gawa-gawa lang ang mga balitang iyan. Minsan ang takot ay nagpapalaki ng mga kwento. Hindi ko alam, Elijah. Pero bilang albularya, nararapat lang na maghanda ako. Kaya nga ako nagsasanay eh. Tama ka. Pero baka mas makakabuti ang magpahinga ka muna. Ang labis na pag-aalala ay hindi rin maganda. Hindi ko kayang magpahinga habang may panganib na nagbabantang sumira sa ating baryo. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalala. Pero baka sa ibang araw na lang natin pag-usapan ito. Hindi ko nais madagdagan pa ang iyong iniisip. Salamat sa pag-unawa, Elijah. Pero kailangan ko talagang magpatuloy sa aking pagsasanay. Sige, magpapaalam na ako. Ingat ka, Lyra. Ingat ka rin, Elijah. Pag-alis ni Elijah ay laking gulat ko dahil biglang sumulpot sa harapan ko si Tibon. Kumusta ka naman? Tibon! Ikaw ba yan? Oo, ako nga ito, Lyra. Masaya akong makita ka. Pero bakit bigla kang sumulpot? Hindi naman kita tinawag. Ramdam kong may panganib na bumabalot sa'yo. Hindi ko pa matukoy kung ano, pero naramdaman kong kailangan kitang makita. Panganib? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa masabi ng tiyak. Ngunit may kakaibang enerhiya sa paligid mo. Sino ba ang kasama mo kanina? Si Elijah. Nobyo ko siya. Nobyo mo? May nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Kakaiba? Si Elijah? Mabait siya at palaging nariyan para sa akin. Nako, wala akong masabi sa taong yon. Hindi ko sinasabing masama siya. Ngunit may aura siya na hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago. Tibon, baka naman nagkakamali ka lang. Hindi mo pa siya kilala. Tama ka. Hindi ko pa siya kilala. Ngunit ang pakiramdam ko ay hindi basta-basta. Maging maingat ka, Lyra. Salamat sa pag-aalala, Tibon. Pero siguro mas mabuting mag-ensayo na lang tayo ngayon. Kailangan kong pagbutihin ang aking kakayahan. Kung iyan ang nais mo, Lyra. Pero huwag mong kalimutan ang babala ko. Hindi ko kakalimutan, Tibon. Salamat sa pagdating mo. Palagi akong nandito para sa iyo, Lyra. Handa na akong magsimula ng ating pagsasanay. Labis ang aking pagtataka nang biglang sumulpot si Tibon. Gayong hindi ko naman siya tinawag. Pero tulad ng sinabi niya na ramdam niyang nasa panganib ako, ay hindi ko na maiwasan ang mag-isip kung ano bang panganib ang tinutukoy niya. At hindi ko inaasahan ang sunod na mga nangyari. Lyra, kailangan nating mag-usap. May ipinakita sa akin ang mga anino kagabi. Anito? Ano na yun, Tibon? Mukhang seryoso ka. Dahil seryoso ito, Lyra. May nakita akong pangitain. Ikaw, duguan, at si Elijah, siya ang dahilan. Teka, anong ibig mong sabihin? Si Elijah? Duguan? Tibon, hindi ko maintindihan. Nakakita ako ng imahe niya. Bilang isang aswang, Lyra. May dugo sa kanyang bibig. Hindi ito guni-guni lang. Isa itong babala. Tumigil ka nga, Tibon. Baka naman panaginip mo lang yan. Hindi ito panaginip. Maliwanag. Maaliwalas ang larawan. Ikaw ay nakahandusay at wala ng buhay. At siya, si Elijah ay nakatayo sa ibabaw mo. Hindi ko matatanggap yan. Si Elijah? Gaano mo siya kakilala para sabihin mo yan? Oo, hindi ko siya kilala. Pero kilala ko ang enerhiya ng kadiliman. Ang aura niya ay may bahid ng sumpa. Tibon, hindi mo ba naiisip na hindi ka na makatwiran? Wala kang sapat na batayan. Lyra, makinig ka. Pinapakita sa akin ang mga bagay, hindi para saktan ka. Gusto lang kitang iligtas. Paano mo naman ako nililigtas kung pinaparatangan mo ang taong mahal ko? Hindi ito basta paratang. Ang mga nilalang na gaya ko ay nakararamdam. At ang nararamdaman ko ay panganib. Pero paano kung mali ka? Paano kung may ibang paliwanag sa nakita mo? Wala akong hiling kundi ang iyong kaligtasan.
Ngunit kung ayaw mong maniwala, ay hindi ko naman iyan maipipilit. Gusto mo akong iligtas pero sinisira mo ang tiwala ko sa kanya. Mas pipiliin mo bang mamatay sa kamay ng iniibig mo kaysa makinig sa akin? Hindi mo naiintindihan, Tibon. Matagal ko nang iniingatan ang puso ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong minamahal ako. Paano mo masasabing masama siya? Ang pagmamahal na nababalutan ng kasinungalingan ay hindi tunay na pag-ibig. Isang panlilin lang. At paano mo natiyak na hindi ang takot mo ang nagdidikta ng pangitain mo? Dahil nakita ko, Lira. Ang mga mata ko ay hindi basta-basta. Ang anito ang nagpakita. Hindi ito bunga ng damdamin. Pero wala kang patunay. Hindi sapat ang isang pangitain para sirain ang lahat ng meron kami. Kung hindi sapat ang pangitain, ay ano ang kailangan mo? Mamatay ka sa harap ko? Tibon, huwag mong sabihin yan. Alam mong hindi kita sinasaktan kahit kailan. Ako man ay nasasaktan. Dahil alam kong darating ang oras at ako lang ang makakakita sa pagbagsak mo. Hindi ako babagsak. Hindi ko hahayaan yun. At lalong hindi si Eladio ang gugustuhing makasakit sa akin. Ang demonyo hindi laging halata, Lira. Minsan mas mapanlinlang pa sila sa kaibigang palangiti. Tumigil ka na, Tibon. Hindi ko to kayang pakinggan ngayon. Ayaw mong pakinggan dahil mas pinipili mong maniwala sa kasinungalingan. Mas pinipili kong maniwala sa taong ipinadama sa akin na may halaga ko. Hindi mo yan maibibigay, Tibon. Hindi ko kailangang ipadama yan. Ako ay tagapagbantay. At bilang tagapagbantay, tungkulin kong magsabi ng totoo. At tungkulin kong magdesisyon sa sarili kong buhay. Kung ganyan ang iyong desisyon ay igagalang ko. Ngunit huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Salamat sa babala. Pero ngayon, hayaan mo kong maniwala sa pag-ibig ko. Ang pag-ibig na mali, ang tinutukoy ay parang apoy na magbibigay ng init. Pero tutupukin din ang lahat sa paligid. Mas pipiliin kong masunog kesa mabuhay sa takot. At ako'y laging nandito. Kapag dumating ang sandaling kailangan mo ko, ay tawagin mo lang ako, Lira. Ngunit sana, hindi pa huli ang lahat. Sana nga mali ka, Tibon. Sana nga. Dahil kung tama ka, ako ang mawawala. At ako ang mababasag. Paalam muna ngayon, Tibon. Kailangan kong magpahinga. Bantayan mo ang puso mo, Lira. Hindi lahat ng umaamo ay tunay. At hindi rin lahat ng nananakot ay kaaway. Maging matatag ka. Ang dilim ay hindi basta-basta, ngunit ikaw ay liwanag. At kahit pa madilim ang paligid, magsisindi ako. Nabubulag man ako ng pagmamahal para kay Eladio, ay naroon pa rin ang pagdadalawang isip. Kaya isang gabi na magkasama kami, ay diniretso ko na siya ng tanong at pinaaamin. Eladio, may matagal na akong gustong itanong sa'yo. Uy, seryoso yan ah. Para kang pulis niyan, Lira. Ano bang kasalanan ko at parang may interogasyon? Hindi ito biro. Sana kung may tinatago ka sa akin, sabihin mo na. Ha? Abay parang pelikula ito ah. Parang nakakakaba naman. Ano bang ipinapahiwatig mo, Lira? Eladio, naririnig ko ang mga balita. Ang mga hayop na nawawala. Mga kabataang bigla na lang hindi umuuwi. May umamin na may nakita raw na nilalang sa gubat. May pulang mata, mabangis at mabilis. Eh baka naman hayop lang yon o kwento-kwento lang ng matatanda. Huwag mong idaan sa biro, Eladio. Hindi to nakakatawa. Patawad, Lira. Hindi ko lang alam kung saan pupunta ang usapan. Didiretsuhin na kita. May kinalaman ka ba sa mga nangyayaring yun? May tinatago ka ba sa akin? Lira naman. Ako? Tingnan mo nga ako oh. Mukha ba akong may kakayahang manakmal ng baka? Hindi ko alam. Kasi minsan, parang hindi kita lubusang kilala. May mga sandaling parang
Iba ka. Iba? Paanong iba? Tahimik ka. Nawawala minsan sa gabi. Tapos biglang lalabas ka na parang walang nangyari. Minsan parang malamig ang balat mo kahit mainit ang panahon. Eh baka mahina lang ako sa dugo. Kailangan ko siguro ng yakap mo para uminit. Elijah, wag mo nga akong ginagago. Hindi ko naman intensyon. Pero Lira, bakit mo bigla akong pinagbibintangan ng ganito? Dahil lang ba sa mga chismis? Hindi lang chismis to. May nakita ang isa kong kaibigan. May pangitain siya. At ikaw ang nakita niya. May dugo ang bibig. Pangitain? Sa panaginip lang pala? Hindi basta panaginip. May kakayahan siyang makita ang mga tinatagong anyo. Eh di sana siya na lang ang tanungin mo kung gusto mong maniwala sa kanya kaysa sa akin. Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin ng totoo. Sabihin mo, Elijah. Ano ka ba talaga? Ako si Elijah. Ang lalaking araw-araw bumibisita sa kubo mo. Ang lalaking handang magpatawa kahit minsan wala na sa lugar. At higit sa lahat, ang lalaking umiibig sa iyo, Lira. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, bakit hindi mo ako kayang tignan sa mata ngayon? Kasi nasasaktan akong pinagdududahan mo. Mas masakit ang masaktan dahil niloko ko ng taong pinagkakatiwalaan ko. Lira, kung may kadiliman man sa akin, ay hindi iyon sapat para kalimutan mong minamahal kita ng totoo. Hindi sapat ang pag-ibig para patawarin ang kabuktutan kung meron man. Kaya bago pa mahuli ang lahat, sana maging totoo ka sa akin. Lira, kung darating ang araw na hindi mo na ako kayang tignan dahil sa katotohanan, sana tandaan mong minahal kita sa paraang alam ko. Sana nga wala akong pagsisihan. Hindi naging sapat ang mga palusot ni Elijah. Nararamdaman kong may tinatago siya sa akin. Kaya naman mismo ng gabing yun ay lakas loob ko siyang sinundan. At hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Elijah? Elijah, ikaw ba yan? Lira, anong ginagawa mo rito? Bakit ka sumunod? Hindi ako mapakali. Hindi ko alam, parang may humihila sa akin patungo rito. Hindi ko kayang umupo na lang at maghintay. Lalo na ngayong maraming nangyayari sa paligid. Hindi mo kaya maghintay? O hindi mo kaya magtiwala? Elijah, hindi sa ganun. Gusto ko lang malaman ng totoo. At anong totoo ang inaasahan mong makita? Ako na may sungay? Ako na may pangil? Yan ba ang gusto mong mapatunayan? Hindi. Gusto ko lang makatiyak. Makumpirma sa sarili ko na wala akong dapat ikatakot. Bakit? Dahil may sinabi sa'yo ang sinasabi mong kaibigan mo? Dahil sa panaginip niya, Lira? Ako to. Hindi ba sapat ang bawat araw na kasama mo ako? Elijah, hindi ko alam kung paano pa kita paniniwalaan kung ikaw mismo parang may tinatago. Baka ikaw ang may kinatatakutan, hindi ako. Biglang nag-iba ang kinikilos ni Elijah. Elijah? Elijah, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka napapahawak sa dibdib mo? Lira, hindi ko mapigil. Anong hindi mo mapigil? Saan masakit? Sabihin mo. Mainit. Parang may nag-aapoy sa loob ko, Lira. Lumayo ka. Hindi kita iiwan. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Wala kang magagawa, Lira. Hindi ko na kayang pigilan pa. Aalisin ko na lang sana. Pero… Elijah, ano to? Anong tinatago mo? Lira, patawarin mo ako. Sa harapan ko ay unti-unting nagbago ang anyo ni Elijah. Ang balat niya'y dumilim, ang mga matay nanlilisik at sa kanyang bibig ay tumubo ang matutulis na pangil. Hindi ko na siya makilala. Hindi na siya ang Elijah'ng minahal ko. Isa na siyang ganap na aswang.
Lira, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Ako'y isinumpa. Isinumpa? Anong ibig mong sabihin, Elijah? Ang ina ko, si Lagrina. Siya ang nagtanim sa akin ng sumpa. Isang mahikang walang pagtakas. Ginawa niya akong aswang. Bilang kabayaran sa walang hanggang lakas, talino at buhay. Hindi pwede. Si Lagrina? Ang ina mo? Oo, Lira. At sa simula ay tinanggap ko. Pero mula nang makilala kita, mula nang maramdaman ko ang pag-ibig, gusto ko nang takasan ng sumpa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Sinubukan kong lumayo. Pero tuwing lumalayo ako, ay hinahatak niya ako pabalik gamit ang itim na mahika. Siyang tunay. Anak kong Suwail. Ina, tigilan mo na. Ayoko na sa sumpa mong ito. Wala kang layang pumili, Elijah. Ako ang may likha ng buhay mo. Hindi mo na ako makokontrol ulit. Nagtagisa ng mahika at lakas ang mag-ina. Humahampas sa paligid ang enerhiya. Napaatras ako at nanlaki ang mga mata. Para kay Lira lalaban ako. Dapat kang magdusa, anak kong traidor. Hindi mo siya pagmamayari, Lagrina. May karapatan siyang pumili ng sarili niyang kapalaran. Lira, lumayo ka na. Ako na lang. Ako na lang ang tatapos ng lahat ng ito. Mas pipiliin mong mamatay kaysa manatiling makapangyarihan? Napakabobo mo, anak. Hindi bobo ang magmahal. Mas pipiliin kong mamatay bilang tao kaysa mabuhay bilang halimaw. Itinaas ni Lagrina ang mga kamay at sumiklab ang itim na apoy. Tinamaan si Elijah sa dibdib. Elijah! Huwag kang susuko! Lira, gamitin mo ang anting-anting. Gamitin mo ang kaluluwa ko. Hindi ko kaya. Kaya mo, Lira. Ikaw lang ang makakabali ng sumpa. Napapikit ako. Pinagdikit ang anting-anting at ginamit ang kalahati nito. Sumiklab ang liwanag habang humigop ng lakas mula sa kaluluwa ni Elijah. Anong ginagawa mo? Hindi! Sa wakas ay nilamon ng sariling itim na mahika si Lagrina. At kasabay nito ay nabuwag ang sumpa kay Elijah. Nabuhay siyang muli. Hindi na isang halimaw, kundi isang karaniwang tao. Wala na siyang lakas, ngunit mas maliwanag ang kanyang mga mata. Masaya ko siyang sinalubong. Wala nang takot, purong pag-asa. Elijah! Buhay ka! Buhay ka nga ba talaga? Lira, ako ito. Wala na ang sumpa. Wala na siya. Ako'y isa na lamang karaniwang tao. Diyos ko, hindi ko akalain. Akala ko'y tuluyan ka nang nawala. Ako man ay akala ko'y tapos na ang lahat. Pero narito ako dahil sa'yo. Salamat sa pagbabalik mo. Sa pagpili mong maging tao para sa atin. Walang halaga ang kapangyarihan kung wala ka. Ngayong malaya ka na, simulan natin ang bagong buhay. Nagyakapan kaming dalawa ni Elijah nang biglang sumulpot si Tibon. Teka. Baka kasalan na yan. Aba Tibon, ngayon ka lang? Nako, nagtampo ko ha. Kunwari pa. Alam ko namang kaya mo yun. Kaya hindi ako nagpakita. Pinagkakatiwalaan kita, no? O siya Tibon, siya nga pala si Elijah. Elijah, si Tibon, ang kaibigan kong duwende at gabay ko. Maraming salamat sa'yo, Tibon. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakasama si Lira ngayon. Ay nako, basta alagaan mo yang si Lira.
Kung hindi, magpakita ako sa panaginip mo. Nagtawanan kami noon. Ako, si Eladio at si Tibon na parang mga batang nakatakas sa panganib ng mundo. Isa yung gabing hindi ko kailanman malilimutan. Mula noon ay mas naging payapa ang aming buhay. Si Tibon ay unti-unting bihirang magpakita hanggang sa dumating ang panahon na tuluyan na siyang hindi bumalik. Hindi ko siya tinawag sapagkat ramdam kong gusto niyang bigyang daan ang bagong yugto ng aming buhay. Makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng kasal ay nagkaanak kami ni Eladio. 2, parehong malalakas at malulusog. Patuloy kong ipinasa ang aking kaalaman bilang antingera at sa bawat lunas at orasyon ay nararamdaman ko pa rin ang gabay ni Tibon. Wala na siyang boses na naririnig ko, pero ang kanyang presensya ay buhay sa alaala, sa hangin at sa bawat dasal ng paggaling. Nabuhay kami ni Eladio ng masaya, puno ng pag-ibig at pag-asa na sa kabila ng dilim, ang liwanag ay laging magwawagi. Naway nagustuhan ninyo ang aking istorya. Lubos na gumagalang, Lira.